Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo, or pwede nyo ako guys i-direct message sa Facebook ko, Jade Tarot po. Ayan, Jade Tarot. Baka maligaw kayo guys. So by the way, tingnan natin kanino ba tong love reading. Kanino ba tong love reading? Oops. Kanino po itong love reading, spirit guide? Oops. Meron tayong not today. So, parang hindi niya na guys kaya makipag-usap muna sa person na to. Parang no contact muna. Yun yung pinapakita sa akin dito. And, masyadong komplikado yung sitwasyon na I think na nalalaman mo, no? Siguro madaming naninira dito sa relasyon na to. Kaya parang hindi ka ready na makipag-usap sa kanya, or parang gusto mo na lang i-give up. Ang dami kasing binabatong issue. So, parang bumibigay yung iba sa inyo. Okay? Parang hindi nyo na guys gustong marinig pa yung mga explanation ng person mo na parang ang dating sa inyo sinungaling itong taong to. So, gusto nyo na lang guys ng parang dumistansya muna dito kay person. Okay, so, titignan natin guys ha. O pwede naman guys, kasi talagang meron kayong matinding pinagtalunan ni person. And parang medyo sensitive ka ngayon, hindi mo kaya makipag-usap. Ang daming conflict na nangyayari. So, isa pa rito na parang wala siyang time para sa inyo. Tignan natin. Additional message. Meron tayong the Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. Okay, so ayan. Yung iba sa inyo parang gusto nyo na lang mag-focus sa sarili nyo. Ayan, may nangyayaring separation dito, no? Pwede kakahiwalay nyo lang, or pwedeng nagkakaroon ng hiwalayan, okay? Or pwede naman guys papunta na siya sa separation kasi may hindi na tamang nangyayari doon sa relasyon nyo. Like, hindi na kayo nagkakaintindihan, hindi mo na siya nararamdaman, parang hindi na siya nag-e-exist sa buhay mo. Ano pang saysay para magstay. So, kaya ito guys, nalulungkot ka rin sa parang kinahihinatnan ng inyong pagsasama. Pero, pinapakita rin kasi sa akin dito na, alam mo yon, mas mas focus ka sa sarili mo ngayon. Okay, mas focus ka sa pagsa-self-love muna ngayon. After nitong breakup na to, parang bubuin mo muna ulit yung sarili mo eh. Parang i-enhance mo. So, lahat ng pagpapaganda siguro gagawin nyo, or pwedeng naiisip mo na ngayon after separation, ano yung next step. Paano nyo guys tuluyang i-detach to, or paano ka ulit magsisimula. Kasi totoo lang guys, hindi madali no na mag-detach ng partner. Lalo na at kung na-fall out of love ka na, or like, ang dami niya ng sakit na ginawa sa inyo at nawalan ka na ng nararamdaman talaga. So, ayan, titignan pa natin. Additional message. Meron tayong snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. So, yon. Pwedeng nasa isip nyo, baka may third party. Baka meron siyang iba ngayon, baka meron na siyang ibang kinakausap, kasi pwedeng sa communication din guys, conflict eh. Hindi kayo gano'n nag-uusap, hindi kanya masyadong kinakausap. So, yun yung nasasagap ko rito guys.
siguro totoo din yung nararamdaman mo. Titignan natin mamaya, guys, kung lalabas dito, no? Pero sabi kasi rito, guys, pwedeng meron na kayong issue before. Pwedeng ginawa niya na before, pinatawad mo, tas hindi na mawala sa sistema mo, eh. Parang lagi mo na lang, guys, naaalala. So, kahit anong bait ang gawin mo, parang hindi nyo na, guys, makuhang maging mabuti rito sa taong to. Okay? Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong heart with a key. Welcoming love meeting. The one, open your heart, getting together, perfect. So, yung nasasagap ko rito, guys. Ano to, parang ready ka na rin sa bago. Medyo masama yung loob na nararamdaman ng iba sa inyo. Pero parang hinahanda mo na yung sarili mo sa new beginning. Parang hinahanda mo na rin yung sarili mo sa, parang kung sino man yung darating. So, ngayon, parang, parang ire-refresh or parang reboot ba tawag doon? Parang buburahin mo na siya. Parang computer lang, guys, no? Parang buburahin mo na siya lahat sa sistema mo. And, mas magsisimula ka na sa bagong cycle ng buhay mo. As in, magpo-focus ka na doon sa worth mo, no? Kasi parang hindi niya nakikita yung worth mo, eh. Nakikita ko sa inyo, guys, parang ano pang sense, no? Ano pang saysay na mag-stay sa taong hindi ka naman parang pinahalagahan. So, yung nakikita ko dito, guys, parang ngayon, hindi ka pa naman ready na pumasok sa relasyon. Parang hindi mo na nakikita yung sarili mo or hindi ka pa talaga handa. Parang nakikita kita na someone na mas ine-enjoy mo muna yung pag-emote, pagdadrama. Sabi nila, okay lang yon. Mas okay na maramdaman mo yon. Kasi pagka napagod ka, pag napagod ka kakaisip dun sa bagay na yon, mas mas magaan na sa pakiramdam. Parang pag-iyak lang yan. Pag iniyak mo yan ng buong gabi, di ba nakakatulog after? Mas nakakapagpahinga. So, parang ganun lang din, guys. Huwag mong masyadong sabihin na or iparamdam o hindi mo naman kailangan magpanggap na hindi ka nasasaktan. Normal lang na masaktan, normal lang na mag-emote, tama lang na maramdaman mo yan. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi, guys, na tama lang na maramdaman mo yan, na parang kino-course kita. Hindi. Parang normal na maramdaman mo yan kasi nasasaktan ka, eh. Yes, nandun yung pain. Minahal mo, eh. Ngayon, hayaan mong mapagod ka. Pag napagod ka, dun ka mag-isip kung ano yung mga next move mo. Yan yung part ng parang pag-move on. Ngayon kasi nakita ko parang nasa moving moving cycle. Parang nasa pag-move on ka ngayon. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Additional message po, Spirit Guide. Meron tayong The Runner. Ayan, oh. Okay. So, pagod ka ng maghabol na maghabol. Pagod ka nang mag-explain. Pagod ka na din sa taong to. Kasi parang wala rin namang patutunguhan, no? Pwedeng ang dami ng taong nakakakita kung ano yung mali. Ang dami ng taong nakakapansin kung ano yung mali dito sa relasyon na to. Na kung ano yung dapat mong itama. Okay? Kasi sinanay ka na niya, no? Nasanay ka na na parang, sinanay ka na niya na parang mag-isa, tumayo sa sarili mong mga paa, na maka-move on. Hindi ka naman totally na-attach kasi ganun yung naging cycle yung dalawa, eh. Diba? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Twin flame. So, twin flame mo pala si person. Kaya mahirap mag-detach kasi meron na kayong connection sa past life. Okay, so ayan. Minsan kasi, guys, pag twin flame, no, yung pagkakaalam ko, ang daming conflict yan. Okay? Ang dami yung pinagdadaanan. Nandun na yung parang naninira, nandun na yung parang ang daming tukso. Mahirap talagang ilaban ng twin flame. Pero sabi ko nga, guys, kaya mataas yung chance na hindi nagkakatuluyan at napaka-rare na nagkakatuluyan. Kasi ang daming conflict. Okay? May mga taong mas pinili na lang bumigay. May mga
partner na parang, or mag-partner na parang mas pinili na lang na mutual yung desisyon na maghiwalay na lang kasi talagang wala nang patutunguhan. Yun. By the way, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong mask, not showing true feeling, hype, personify, pretend, deluge, gaslighting. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, medyo may, mahilig mang gaslight yung person mo. Like, mahilig siyang gumawa ng kwento, may pagka-sad boy, may pagka-sad girl. So, every time siguro nakakausapin nyo, mas inuuna niya lagi yung emosyon niya na parang siya yung lagi nasasaktan. Siya yung may pinakamatinding problema na hindi niya guys kinonsider kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi hindi naman siguro talaga naging mahalaga kung ano yung nararamdaman mo at the first place, no? Kahit mas masakit yung ginawa niya sa inyo, lagi niyang iniisip yung sarili niya. May pagka-selfish. Ayun. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong the dragonfly. Be light-hearted, finding out things, coming to light, adapt, change, heal. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano to? More on transformation. Sa side mo, no? Ngayon, kung medyo mabigat na sa dibdib, kahit sa ang aspeto, ayun, nakakaroon ako ng polling here, sa stress ata yun. Sabi nila guys, pag medyo mabigat na sa dibdib, applicable naman yun sa lahat. Relasyon man yan, friendship, family, basta mabigat, tapos hindi ka na makausad, parang kung ikaw naman yung bibigay, siguro mas magandang i-give up mo na. I-give up mo muna. Mag-isip ka muna. Focus ka muna sa sarili mo. Okay? So, ayan, parang ang lakas ng energy ng mga nagmo-move on dito or nahihirapan na dun sa kanilang mga karelasyon. Parang nahihirapan na yung kalooban nila. So, siguro yung iba sa inyo, hindi nyo na nakikita yung sarili nyo sa iba eh. Parang nawalan na kayo ng gana na magmahal ulit. Parang ang gusto nyo na lang guys is ma-heal yung inyong inner child or at least maka-recover talaga dun sa sakit na pinaranas or pinararanas pa rin sa inyo nitong person mo. So, hindi tama yung pag-aalaga. 'Di ba? Pet nga eh, naalagaan yan, ano pang tao, 'di ba? So, sige, tingnan natin. Additional message, kanino po itong love reading? Seven of Cups, illusion, choice, fantasy, vision, hesitation, temptation. So, yung nasa sense ko rito guys, ang dami palang temptation sa harap niya. So, kaya wala siyang time sa inyo guys, nandun sa point na nagpo-focus siya sa mga vision niya. Ano ba yung mga vision nito? Ano ba yung mga libangan niya? Siguro yung mga nagiging libangan nitong person mo is, siguro nga bisyo talaga, sugal, inom, sigarilyo, or kung ano pa yung mga bisyo niyan. Na pwedeng mahilig mag-enjoy, may mga hobby siya. Sabihin na natin na hindi talaga siya guys palasugal, pero may mga ginagawa siya rito na nagsisave lang siya ng pera para sa sarili niya. Ganon. Binubuhay niya na lang yung sarili niya. Parang ganon. So, ayun. Ang dami niya guys, temptation. Ang dami niya pang gustong gawin. So, I think nag-explore pa yung person mo. Okay? Check pa natin. Additional message. Meron tayong Ace of Pentacles. Plus, pwedeng binibigay mo yung luho niya. Nabibigay mo yung pangangailangan kahit papano. Or magaan na yung buhay niya ngayon. Siguro isa sa mga naging pagkakamali mo lang guys is parang nung tinanggap mo siya sa buhay mo, tinulungan mo siya. Yung tulong na nagawa mo sa kanya na parang baka hindi na hindi na talaga tama. Na dapat hinayaan nyo muna siya yung bumawi sa inyo. Pero nangyari ikaw yung bumawi. Isipin mo na lang, ano ba namang kaanuhan yan, guys? Nako, baka ang dami ng kasi siguro hindi ka nasi-share ng problem sa family mo, sinasarili mo, kasi, or sa mga friend mo, kasi alam mo sa sarili mo may mali ka. Baka masyado mong na-spoiled, di ba? So, by the way, meron tayong Three of Swords, sorrow, heartbreak, divorce, separation, loss, and ending. So, ayan, mauwi rin talaga to sa hiwalayan. Or, nakikita ko kasi guys, spirit siyang ilalaban eh. Oo, ilalaban to, pwedeng nasa side mo yung third party or nasa side ng person mo. Basta may may temptation dito. May
ano may papasok at papasok sa buhay mo. May magpaparamdam at magpaparamdam talaga sa'yo at sa kanya. May sisira na naman. Kasi sabi ko nga guys, ang hirap ilaban ng twin flame. So kung ako sa inyo guys, wag nyo nang hilingin na maging twin flame nyo pa yung person nyo. Kasi ang hirap, soulmate nyo, ang hirap ng ispelengin eh. Ano pa yung twin flame? Ang daming conflict niyan. Kaya nga napaka-rare na nagkakatuluyan ang mga twin flame. Ang soulmate naman guys, hindi nila kayang i-work out ang relationship ng magkalayo. Madalas, magkasama sila. Dapat magkasama lang sila para mas mag-work sila. Tingnan natin. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong love shouldn't feel this heavy. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, medyo mabigat na to. Napakakalmado mo lang. Hindi makikita sa'yo na may pinagdadaanan ka. Sobrang kalmado mo eh. Pero, tignan mo yung bangka dito. Yung tubig kasi, guys, ito yung emosyon. Okay? Ito yung emotion natin. Pero sobrang kalmado ng tubig mo. Tapos ito namang bangka, yan yung parang di mo na kaya. Nandun ka na lang, nakastuck ka na lang doon. Nag-iisip ng malalim, mahinahon. Paano ka makakalaya? Parang ganon. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong I'm healing to love myself again. So, yon. Parang nawalan ka na ng emosyon. Parang bahala ka na. I-heal ko na lang yung sarili ko hanggang sa parang mawalan na lang ako ng pakialam. Or manawa. Parang yun yung nasasagap ko dyan. Additional message. Kanina po itong love reading. So, guys, again, kung sa tingin nyo mabigat na, huwag nyong hayaan na masaktan ka ng sobra-sobra. Pag mabigat na, pakawalan nyo na. Okay? Baka hindi nyo na-deserve. Siguro iniisip mo na lang, naging malapit siya sa inyo. Iniisip mo na lang na parang, ang hirap, let go na tong taong to. So, yun yung nasasagap ko dyan. So, by the way, tingnan pa natin. Meron tayong despite, everything still believe in us. Ayan, no? Diba? At saka yung yung dignidad. Kasi parang, hindi lang ikaw yung naniniwala, hindi lang ikaw yung naniniwala, pasensya na guys, minamalat. Ang lamig-lamig ka sa amin. Wait lang. Ayan. So, parang hindi lang ikaw yung naniniwala na mag-work pa to, kundi yung mga tao sa paligid nyo na, ay, kaya nila yan, mas lalampasan nila yan. Pero, syempre, hindi ka makakapagsinungaling sa family mo. Nakikita nila kung ano yung mali. Nakikita nila kung ano yung dapat mong itama. Okay? So, ngayon, kung naniniwala ka pa na kaya pang ilaban to, and naniniwala yung mga tao sa paligid nyo, parang nakikita nila na ang ganda-ganda ng relasyon nyo kahit parang may mali na or hindi na tama. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Okay? Kuha lang tayo ng isang card. Energy ng person mo. Finding myself, it was time. I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. Diba? Gusto niya ng space. Gusto niya yung relasyon na meron kayo, pero gusto niya ng space. Okay? Siguro, kaya hindi kanya masyado natutulungan sa financial. Kasi, alam niya na kaya mo eh. Parang pinaubaya niya na sa inyo yung pamilya niyo. Na, ay, ikaw na bahala sa pamilya natin. Tapos ako bahala na sa sarili ko. Parang ganon. So, again, dapat alam mo yung worth mo. Tignan natin. Or kung ikaw naman guys walang trabaho, pwedeng dumidiskarte ka lang. Ang liit lang ng diskarte mo, pero parang ipinapapasa na sa inyo ng person mo yun. Baka hindi na siya guys worth it. Okay? Yung talagang parang lumalaban na lang kayo para sa diskarte mo. Dumidepende na lang siya dun sa diskarte mo. Okay? Dun tayo sa nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Nararamdaman ng person mo sa'yo.
Meron tayong the full, new beginning, risk, new cycle, originality, nonsense. Di ba? Hindi kanya pinapakinggan. Parang walang saysay yung mga sinasabi mo sa kanya. Parang ayaw niya makipag-usap sa inyo. So, di natin alam. Baka nga na-fall out of love na or kampante na lang siya na nandyan ka. Basta nag-exist ka tapos hindi ka naman inaalagaan. Meron tayong 9 of Pentacles, wishes, granted, plenty happiness, wealth, comfort. So, yon, masyado pala siyang magastos. Nagkakaroon siya ng pera pero ginagastos niya lang sa sarili niya, ginagastos niya sa barkada niya, sinagastos niya sa kung ano-ano. Mga bagay na walang kwenta. Parang ganun. So, nararamdaman niya sa inyo guys, parang ginagawa ko to para sa sarili ko, binibili ko to para sa sarili ko, ano naman para sa'yo. So, parang ganon, basta may mga pagtatalo kayo na hindi na kayo guys talaga nagkakaintindihan. So, ikaw, nawalan ka na ng amor, nawalan ka na ng buhay, as in para kang dull. Ganon, di ka na gumagalaw, nandun ka na sa pagka-stuck. Meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering, great will. Okay, ito naman guys, yung Ace of Wands, ano naman yan? Delay. Ibig sabihin, babalik din sa kanya yan kalaunan. Ngayon, kung nangyayari na to, delay lang to sa kanya. Hindi kanya masyado na-appreciate ngayon kasi late niya to mararamdaman. Pag hindi kanya na nararamdaman, pag feeling niya hindi ka na nag-e-exist sa buhay niya, parang, wait lang, parang may kulang. Pag hinahanap ka na niya, hinahanap niya na yung existence mo. Kasi may delay na ditong energy. Okay? Tignan natin, ano naman yung... Okay. Ano yung tingin niya sa'yo ngayon? Okay. Diba? Yan o, ending and new beginning. Knight of Cups. So, pwedeng ang bilis naman ng pangyayari. Sabihin, mabilis yung cycle, guys. Kung mabilis kayong nag-end, mabilis lang din yung pagbabalik na itong taong to. Mabilis niya marirealize yan. Oo. And the star, ayun, parang... May nangyaring hinagupit siya ng problema, hinagupit siya ng matinding karma kung bakit siya parang biglang babalik. So, anong tingin niya sa inyo guys? Parang sabi nga nila, success is the best revenge. So, I think baka nagkaroon ng success sa'yo kasi nandito yung the star. Okay, so ngayon nakikita ko na parang unti-unti ka na makaka-move on, makakaalis na dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Good luck. Huwag mo nang hayaan na manipulate ka na naman itong taong to. Ma-impluwensyahan ka na naman itong taong to. Okay? So, by the way, ano yung gagawin niyang hakbang? Kasi dito yung pinapakita sa akin, yung beginning yung gusto niya eh. Nag-offer na naman ng cup of love. Parang manunuyo na naman. Tapos, never-ending cycle. Paulit-ulit na cycle. Okay. Ano yung gagawin niyang hakbang sa relasyon niyo? 8 of Cups. Nandun yung pagmamahal niya pero kailangan niyang tumalikod. Siguro na-reject mo na. Di mo na tinanggap. Parang tama na. Queen of Pentacles, mabagal ka mag-decide. Meron tayong The Hangman. Okay. Conflict to guys, no? More on sacrifice din yung nakikita ko dyan. Kumbaga, parang titignan mo dito kung ano yung magiging sakripisyo nitong taong to or ano ba yung effort niya, ano yung gagawin niya, kung meron ba siyang gagawin. So, nararamdaman naman niya na meron kang hinihingi na assurance or ano yung parang magbe-base ka kung ano yung gagawin niya. So, ngayon kasi guys, parang wala siyang kakayahan na patunayan yung sarili niya kasi ni panimula wala siya. Parang pera wala din siya. Ang daming conflict sa kanya. Ang daming problema sa kanya. So, parang magdadagdag ka ng problema. Di pa ba kayo napapagod sa mga responsibilidad? So, tignan natin. Face what hidden truth will set you free. O, diba? I long to feel truly noticed by you. Nag-iisip-isip si person. Nakikita ko sa kanya, guys. Letting go is sometimes the kindest choice. So, yun. Napapaisip siya na parang bakit ka pinalaya? Parang ganun. Bakit kita pinaalis? Ba't kita hinayaan na lumipad, lumpalayo? So, feeling niya, natuto ka sa sarili mong mga paa. Okay? So, by the way, tingnan natin additional message. Playing games. This is the game to me, the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, may pagka-sad boy, sad girl. Nakakairita yung energy nitong taong to. Di mo alam kung ano yung... Basta ano siya, magaling siya mang-gaslight, magaling magsinungaling. Your perfection, your beauty amaze me. I'm not sure how I attracted in someone like you, but I'm forever grateful.
Okay? So, tignan natin yung message niya. Kasi, yung sabi dito guys, play safe siya. Okay, aalis siya kung kailan niya gusto, babalik siya kung kailan niya gusto. Pinoprotektahan niya yung sarili niya eh. Ganon. So, tignan natin ano yung message. Gusto niya sabihin sa inyo. You're mine forever and ever. So, nakakairita guys. Kung nakikita nyo lang yun na channel kong energy, ang kapal na mukha ng taong to guys. Ganon ko siya na-describe. Meron tayong I can't not right now. So, siya pa yung di makapag-decide. Naku, hindi pa siya ready today. Pero, babalikan ka daw niya. Now is not the now is not the time. So, hindi pa ngayon, hindi siya makapag-decide. Ngayon, kung hoping ka, hindi pa siya ngayon magpaparamdam. Kailangan niya muna daw na mag-isip ng plano kung paano kautuin ulit kasi ubos na yung ano niya. Nalalaman. So, by the way, zodiac sign, meron tayong Sagittarius, Libra, Scorpio, and Aquarius. Taurus, Leo, Aries, Virgo, Gemini, and Cancer energy. Meron tayong Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo, and Libra energy. Okay, tingnan natin. Doon tayo sa nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Pabago-bago, hindi mo alam kung mag-i-stay ka or aalis. Basta di mo mas mawari. Tapos parang, yes, protektahan mo yung source of income mo ha. Huwag ka basta-basta nagbibigay dyan. Baka maging, ano ka na naman dito, Diyos ko. Sugar mama, sugar daddy. So, isipin nyo na lang guys. Baka kaya bumabalik kasi may pangangailangang pinansyal. Tingnan mo, nakatingin ka din sa pera mo eh. Parang aware ka din dito. Okay, aware ka din na kung ano yung habol niya sa inyo. So, tingnan natin ano yung mga dapat mong gawin kasi baka hindi mo alam. King of Pentacles, hayaan mo muna siya guys na i-enhance yung sarili niya or i-upgrade niya. At least meron siya mapapatunayan sa sarili niya. Ngayon kung hindi niya kayang gawin yon, wala siyang aasahan. Kasi guys, ayan o. Aware ka na itong taong to mahilig siya sa mga kasiyahan. And the Empress, mahilig siya sa babae, mahilig siya sa lalaki. Cheater talaga. So, walang improvement. Maling tao tong pinipili mo. Zodiac sign. Meron tayong Leo, Cancer, Aries, Gemini, Virgo, and Taurus. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius energy. Ayan. And in the near future, ano yung mga dapat nyong gawin? Ano yung mga dapat nyong i-consider? Okay. Dito tayo para mas direct. Kung may dahilan ka pa ba para magstay? Hammer, kailangan mo na daw matauhan, Diyos ko. Hindi to worth it. O, soulmate mo pa pala to. Kung magkalayo kayo, LDR kayo, I think nahirapan kayong i-work out ng relasyon na to. Meron tayong kaset. Araw-araw nag-overthink ka dun sa sitwasyon. May mali talaga. Nakikita mo talaga kung ano yung mali. Kung ano yung pagkukulang na tong taong to. So, guys, valid yung reason mo, walang mali sa'yo. Nasa kanya yung malaking pagkakamali, okay? So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. So, nag-iisip nga ako kung babaguhin ko ba yung time ng pag-upload ko ng daily. So, guys, bye-bye!